bago ka makafile ng kaso. Kaya hindi inaksyonan yung tatlong kaso, which is actually a violation of the Constitution. So, a violation of the due process clause, as the Vice President was denied prior notice and hearing and opportunity to respond the impeachment complaint before it was formalized and transmitted to the Senate. Humingi po ng ilang pang minuto si Attorney Torion para po sa ating panayam, but basically po ang sinasabi nila sa kanila pong petisyon, yung pong paglabag sa panuntunan na nahango po naman sa Artikulo 11, Section 3. Tungkol po ito sa paghahain po ng impeachment complaint dyan sa Kamara de Representante. Ang kanilang kine-question na, ito na po yun, na sinasabi din po ng iba, mga legal minds, na mukhang ito rin po yung kanilang pupuntiryahin dito, yung hindi agad pag-aksyon ng SecGen nung tinanggap niya yung una, pangalawa at tatlong verified impeachment complaint na inihain po ng iba't ibang grupo. Na una dyan yung Akbayan, sumunod po yung Bayan Muna, Bayan at isa pa hong grupo. Ngayon, ang sinasabi nila, nilabag daw po basically ng Kamara yung mandato ng saligang batas na kapag meron pong isang mamamayan na magsasampa po ng impeachment complaint sa Kamara, at ito po'y inendorso ng isang miyembro, yan daw pong naturang complaint na yan ay dapat daw pong ipinapasok sa order of business ng Kamara within 10 days at agad daw pong ma-refer sa committee within 3 session days. So dito po ang usaping legal, kailan ba yung sinasabing initiation nun? Kasi hindi ho pa sa ating mga naging panayam kay SecGen Velasco, sinasabi niya na hindi pinag-aaralan pa namin di ba? Kung tama ba doon sa forma. At ito po hindi pa na ipapanik sa speaker, na ang speaker naman siya magre-refer doon po sa Committee on Rules para po sa pagkalendaryo sa plenaryo. So binimbing niya yun ng ilang buwan. Hindi iyon ipinanek sa Speaker's Office, hinintay kumbaga yung sinasabing fourth complaint. At yung fourth complaint, ito na po yung mas mabilis na mode na ngayon po nakarating na in the Senate. So yun po yung kumbaga parliamentary status kung iisipin mo at pag-aaralan mo. So the prejudicial question, my dear, ay na-initiate na ba? Yung sinasabi po ng saligang batas na kapag meron naghain ng impeachment complaint at inendorso ng sino mang miyembro, bilang na ba kaagad yun sa 10 days sa sinasabi ng saligang batas, o yan bang 10 days na iyan ay magsisimulang bilangin kapag na-i-refer na ng speaker sa plenaryo? Kasi may rules din po naman ang House tungkol dyan. Meron silang rules na dapat ipapanik ng SecGen sa Speaker's Office and the Speaker will refer it to the Committee on Rules for the referral sa order of business. Yan po ang kanilang rules doon. So yan po ang isa sa mga point of contention dito po sa petisyon ng mga abogadong ito. Okay, ito na mismo, tama natin ngayong umaga si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga po, Attorney. Hello. Magandang umaga po. Magandang umaga. Yes. Good morning, everyone. Yes. Sir, mas maganda sa inyo na mismo po manggaling ano po ang laman ng inihain yung petisyon kahapon sa Korte Suprema? Ano po yung mga pangunahing argumento ninyo kung bakit gusto nyong ipatigil ito pong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Well, it was actually a petition for certiorari, under the expanded concept Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, saka prohibition and mandamus. Basically, medyo mahaba po yung ating petition kasi 114 pages po yun. But the gist of it is that kini-question kasi natin dahil sa 3 principal reasons, And ano yung 3 principal reasons nun? Number 1, there was malicious non-action of the first 3 impeachment complaints, which effectively circumvented the ruling of the Supreme Court in Francisco versus House of Representatives. May 3 complaints na before na hindi inaksyonan, dapat mandatory kasi na aksyonan yun, kasi nakasaad po sa ating konstitusyon under Article 11, Section 3 po na
ang dapat noon na pag may impeachment complaint, it should be subjected to the for discussion and included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days. And if you will relate it with Rule 2, Section 2 and 3 of the House Rules on Impeachment po, nakasaad po doon na yung Secretary General pag mapatanggap ng impeachment complaint, dapat po i-refer niya sa Secretary sa Speaker, saka yung Speaker po dapat i-subject niya yun sa order of business within 10 session days and i-refer niya sa Committee on Justice within 3 session days. Hindi po ginawa yon. Bakit hindi ginawa yon? Hindi inaksyonan yon kasi sa Francisco versus House of Representatives. Yung pong 1-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5, na hindi ka na pwede makafile ng complaint against an impeachable official within 1 year, ay mag-start po yung counting nun pag na-refer na doon sa Committee on Justice. Pag ma-refer na on Committee on Justice, 1 year after that, bago ka makafile ng kaso. Kaya hindi inaksyonan yung 3 kaso, which is actually a violation of the Constitution. Pangalawa, there was absence and or defect in the verification process. No, yung mga members ng House of Representatives nakaperma lang po without reading and examining it thoroughly in violation of the standards determining probable cause, raising concerns about validity and due process. Kailangan kasi nandun sa ating konstitusyon na bago ito ma-refer sa Senate for trial forthwith, the complaint must have been verified, which means that the members of House of Representatives should have studied it thoroughly. The evidences attached thereof should have been assessed properly, which in this case was absent in the light of the fact na minadali po, parang blitzkrieg fashion po. So therefore, it violates the constitutional provision on verification. Impeachable officer ito, high government official. So therefore, the impeachment process should have been solemn. It should have been followed strictly to the rules, so that because you are trying to remove a public official who has been elected by 32,208,417 votes. At the very least, kailangan alam mo kung ano yung pinarmahan mo, naintindihan mo, which is absent in this case. Number 3, there was grave violation of the due process clause, as the Vice President was denied prior notice and hearing an opportunity to respond the impeachment complaint before it was formalized and transmitted to the Senate. Basic naman po yun na maski sino po bago ka file ng kaso, dapat alam mo, dapat naka-respond ka, dapat naka-answer ka. Dito, minadali yung nagperma ng mga congressman, hindi nga nabasa yung complaint, hindi naintindihan, and worse, hindi na-inform po si Vice President Sara Duterte. Because of these 3 principal grounds and other grounds that cited in our petition, the impeachment complaint should be deemed constitutionally defective, and it is jurisdictionally void and therefore has no basis and should therefore not be entertained by the Senate. Yes po. Yes. Attorney Torion, thank you for elaborating kung ano pong laman itong inyong petisyon. Una, dun po sa sinasabi nyo muna na minadali ito pong paghahain ng impeachment. Under the House rules, hindi po ba kapag nakakala po ng pirma yung mga members po natin ng Kamara, which is yun po yung nangyari, more than 1/3 pa nga po ng boto ang kanila pong nakalap, automatic po talagang po pwede pong madaliin. Hindi madaliin kumbaga po automatic talagang po pwedeng may akyat po itong impeachment sa opisina ng Senado. And then second, dun po sa sinabi ninyo na absent ng verification process without reading or examining it thoroughly, meron po ba tayong pruweba dito na ang ilan sa mga pumirma ay talagang hindi po nila na-veripikang maigi yun pong laman nito pong impeachment? Yeah, I'll answer it based on the House rules and based on the Constitution. Number 1, their own House rules po. Now, before we say na may 1/3 vote na sila, in Francisco versus House of Representatives,
Sabi po ng Supreme Court, ang impeachment is a solemn process. It's not a mere numbers game which can be used to, vilify the good name of impeachable officials, without following strictly stringent procedural rules, because the purpose of which is not to defeat democratic processes but to protect the same. Ang ibig sabihin po yun, yung House of Representatives nag-follow ng kanilang House Rules mismo. Kasi sa Rule 2, Section 2 po ng House Rules, maski na meron kang 1/3 votes, dapat po yun ipinadaan sa Committee on Justice. Nandun yun. Maski yun ng 1/3 vote nila, dapat tumaan yun sa Committee on Justice para ma-determine sana na sufficient informing substance ba ito, at saka mag-follow din ng due process. Kasi you would be trying to remove an impeachable official who has been elected by 32 million people. So dapat na-follow sana yung procedural rules. And then, maski doon din sa Article 11, Section 3, Paragraph 5, containing the provision of the 1/3 vote, ang wordings po ng Constitution, in case the verified complaint. So, it therefore emphasizes na dapat yung complaint mismo should follow the verification process, which means that the rules also in the House of Representatives on verification, Rule 4, Section 14, should have been followed. Na may wordings nga doon na nakafollow sa kanilang rules na hindi rin na-follow doon. Kasi kung tingnan mo yung complaint na napasa mismo sa Senado, hindi po naka-follow ito sa Rule 4, Section 14, maski sa wordings lang. And as to what really happened during that day, because they were having a caucus. Now, we were able to record the responses of the congressmen at least 1 hour or 2 hours before the caucus happened. And they did not have even an idea as to what was the subject matter of the caucus. Even Congresswoman Franz Castro did not know as to what was the topic all about. And it was already around 11 o'clock in the morning. The rest day they started at 12 o'clock. At 3:45 p.m., the subject matter was already included, was only rushedly, in a rushed manner, included in the additional reference of business. Meaning, isiningit additional reference of business at 3:45. So let us say, from 12 o'clock to 3:45, nandun sila. 215 sila. Ilang pages yung complaint nila na nakakontain pa yung mga thick annexes. Now, we counted it. It would only run about 1 minute or 2 minutes per page that they read the complaint, which is actually impossible, knowing that the allegations therein are quite complex and are quite some consist of figures which should have been thoroughly discussed, and most importantly, the Vice President should have been given due notice also. Yun po. Alright. Sir, may mga nagsasabi din po na ilang grupo na hindi pa naman po kasi nag-uumpisa yung impeachment trial. Pero hindi po ba masyadong maaga ito ring inihain yung petisyon para questionin yung impeachment trial na mangyayari sa Senado kung matutuloy man? Hindi. Kasi we have the right to question. Imagine, yung ang taong kakasuhan, kailangan mo muna siya paalam. Kailangan mo muna siyang bigyan ng tansa na maka-answer. Dito, wala. Blitzkrieg fashion ito. Akala kasi natin doon sa Constitution, pag mayroon ka ng 1/3 vote, wala na, doon na. Nangyari yan sa sa Corona, Corona versus Senate. But the Supreme Court was not able to rule on the merits of it dahil nga naging mutan academic kay nag-trial na. So dito, this is the most opportune time this is the most perfect time that the Supreme Court can rule on this dahil nga
kailangan i-desisyonan ng Supreme Court dito kung tama ba na i-rush mo ang pag-file ng complaint na binoto ng tao. Ilan lang ito sila na official na pwede mong i-impeach. Binoto ng tao, no? 32,208,417. Tapos i-file mo at the last minute talaga. Last 30 seconds, literally last 30 seconds na hindi man lang na-discuss ito, hindi man lang pinag-isipan ng ibang mga kongresista na karamihan sa kanila. So, the people really have the requisite legal personality to put this into question because their vote is at stake. Taxpayers' money is at stake kasi the Congress now will be spending millions again just to conduct this trial. So, yung mga taxpayers, katulad ko, may right kami na i-question ito na bago mag-trial, dapat desisyonan muna ito ng Supreme Court under the expounded concept of certiorari whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the House of Representatives when they, in a blitzkrieg fashion, filed this complaint before the Senate without complying with the verification requirement and due process clause of the 1987 Constitution. Well, that will be very interesting, attorney, no? Kung magiging discussion dito kung sakasakali nga pong magbibigyan ang inyo pong petisyon na ito na nainihain sa Supreme Court, no? Para sa panibago pong jurisprudence kung baga. Pero attorney, matanong ko lang kayo. Yung sinasabi ho ninyo na sana binigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na masagot itong mga ipinupukol sa kanyang alegasyon. Bakit ho ba tila hindi ito tinangkilik o binigyang ka-importansya ng Vice Presidente nung panahon na may hearing po sa Good Government Committee? Iba yun. Iba kasi yung mga iba din yun ng mga charges kasi doon. Tapos dito, kung anong nasulat dito, iba, may differences din po. No? I think dapat dito, itong mga, kung nabasa mo po yung bagong impeachment complaint or several matters there, which were not even discussed in the hearing in Congress. Opo. Yes, sir. We understand. Kasi nga po, ibang yung mahaba-haba yung articles of impeachment kasi may mga high crimes yung binabanggit doon. But yung nga lang po, no? Kasi nga, these are all water under the bridge kasi nabuo na yung articles of impeachment at yung nga pong inyong ngayong kine-question. Pero yun lang pagkakataon na yun, yung sagutin niya yung mga ipinupukol sa kanya tungkol doon sa confidential fund, itong mga individual na sinasabing binigyan daw po ng halagang ito. Alam niyo ho yun lang po makakataon na yun. Sa iba po, no, para nanghihinayang din kami na hindi namin napakinggan direktamente yung sagot dito ng Vice Presidente. Well, the Vice President has her own reasons as to why she did not do it, and I am not, in a capacity. I have not been given the right authority to speak for her. But I would respect whatever pronouncement that the good Vice President may have said about the matter, and let that remain as it is. But the fact remains that in this particular impeachment complaint, she was not really given her day in court. No, she was not given the chance to respond to it. Yes, sir. That's my answer to it. Yes, sir. Yes, sir. And we sincerely respect that. And we appreciate yung inyong articulation dito po sa inyong, ito yung pinaka-main meat ng inyong pong inihain na petisyon kahapon sa Supreme Court. Attorney Torion, kung sakasakali lang ho ba, kung sakasakali lang ha, na magsimula itong trial, no? Gaya po ng pag-uudyok ni Senador Pimentel kay SP Escudero na simulan na kaagad ito. Kapag nagsimula ba ang trial, inaasahan ba namin na isa kayo sa mga magiging mahusay na abogado ni VP Sara sa impeachment trial? That is a matter that can be decided only by the good Vice President. No, I am not in the capacity to answer that. Honestly, I would welcome that. No, that would really be a great honor for me to represent her in the Senate. But that is a decision that only the Vice President can answer. Yes po. Okay, sige po. So, sige, kami po'y makikibalita sa inyo kung sakasakali po na tutugon dito ang Supreme Court dahil kahapon pinagkokomento na ang Senado at ang Kongreso, ang lower house dito po sa petition naman na na magkaroon na po ng trial ASAP. Ito hong sa inyo kahapon nyo lang inihain, baka po by next Tuesday meron ng anunsyo dito sa Supreme Court. Yes, sir. I'm praying for that. I'm praying to Allah subhanahu wa ta'ala that our
petition would be acted so that the possibility that the two cases can be consolidated. Kasi the object is more or less maybe different but it tackles the same subject matter po. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Attorney Torion, Godspeed, sir, and thank you. Mukha pong flawed ang binabanggit po na paghain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Yan po ang panig nila. At dito ho sigurado din, kung ito po itutugunan ng Supreme Court, pasasagutin din dito ang Kamara at maging ang Senado, malamang. Pero napakinggan din po natin nung una pa, ito pong ilan sa mga opisyal ng Kamara kung ano po yung mode na dinaanan nila dito po sa paghain ng impeachment complaint na ito. Yung sinasabi ni Atty. Torion na chance na mapakinggan ang panig niya sa mga aligasyon, yun po mangyayari yon kung idadaan mo sa Committee on Justice. Kasi magkakaroon ng pagdinig. But this mode, ito rin po yung ginawa na mode sa panahon po ni Joseph Estrada at maging panahon ni former CJ Renato Corona. Yung pong pangalawang mode ng pagkakaroon lang ng 1/3 na pirma ng mga miyembro ng Kamara at duro-diretso na kaagad yung articles of impeachment in the Senate. Sabi niya naging moot yung petition kasi nga nagsimula na yung trial.